Huwag ka munang gagawa ng server hanggat hindi mo nalalaman to. Alam mo ba na maraming SAMP server owners ngayon ang gumagamit ng free hosting? Oo, tama ka. Karamihan sa mga nagsisimula pa lang ay dito muna umaasa para makapagsimula. Pero ang tanong, sapat ba ang free hosting para mapatakbo talaga ang isang server? Inaamin ko, isa rin ako sa mga gumamit ng free hosting. At maniwala ka man o hindi, napatakbo ko ito ng maayos at umabot kami ng 3 buwan. Oo, 3 buwan. Kung akala mo mahirap or imposibleng magtagal, masasabi kong posible pala. Pero syempre may mga challenges din. May downtime, kaunting lag, at syempre may limitations ang free hosting. Pero kung nagsisimula ka pa lang at gusto mong matutunan kung paano magpatakbo ng server, sulit na sulit ang 3 buwang tumakbo kami. Bago ang lahat, magbibigay muna ako ng 3 advantage at 3 disadvantage ng paggamit ng free hosting sa SAMP. Unahin muna natin ang mga advantage. Number 1, walang gastos. Ito ang pinaka-obvious na advantage. Wala kang kailangang bayaran para mag-host ng server. Kung nagsisimula ka pa lang at wala pang budget, malaking tulong ito para makapag-practice at matutunan ang basics. Number 2, mabilis ang setup. Kung gusto mo lang mag-test or mag-experiment, perfect ito. Hindi mo na kailangan ng technical knowledge para makapagsimula. Upload ka lang ng files, ayos na. Number 3, learning experience. Kapag gumagamit ka ng free hosting, matututo kang mag-configure ng server, mag-manage ng scripts, at ayusin ang mga error. Magandang training ground ito para sa mga gustong maging server developer. Ngayon naman, ito ang mga disadvantage. Number 1, limited resources. May limitation ang disk space, bandwidth, at data usage. Kapag sumobra ka, pwedeng bumagal ang server o tuluyang mag-down. Number 2, performance issues. Dahil free lang, hindi ganun kalakas ang specs. Kapag dumami ang players, nagkakaroon ng lag, crash, or mabagal na response. Number 3, downtime at hindi reliable. May chance na bigla na lang mawala ang server mo. Lalo na kung maraming gumagamit ang hosting provider, madalas silang mag-restart o mag-shutdown ng servers para magbigay daan sa iba. Kung gagamit ka ng free hosting, ugaliin mong mag-backup ng files regularly. Hindi mo hawak ang sistema ng provider, kaya mas mabuting handa ka kung sakaling mawala ang server mo bigla. Kaya bago ka gumawa ng SAMP server gamit ang free hosting, isipin mo muna kung para saan ito. Testing lang ba? Practice? Or pang long-term na community? Kung practice lang, free hosting ay sapat na. Pero kung seryoso ka na at gusto mong buuin ang sariling server community mo, mas mainam na mag-invest sa paid hosting para mas stable at reliable ang server mo.